dapat gamitin na mga boses na ganyan. Hindi sa ibang bigayan. So, happy Sabat mga kapatid. Ang nais ko nang ibahagi sa inyo, nabasa naman sa Bible. Kung meron tayong mga Biblia, buksan natin sa uno mga taga-Corinto 13. Isang mga po. Buong 13. Nakakita ko dun sa songbook. May pagkagat siyang pag-ibig. Pag-ibig. Ano kaya ang pag-ibig? Ano po? Ano kaya yung pag-ibig? Ito kaya yung pag-ibig na napakalalim. At paano kung walang pag-ibig? Kaya ako kung sakto sa verse na ito. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig. Ako'y naging tanso na tumutunog. O patinaw na umaga o yung pompiang. Ano yung pompiang? Pinagalaw na mga mundo. Maingay. Maingay siya. Ito yung ibig sabihin, no? Kung magsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kapag boses ang nila, dapat wala kang pag-ibig. Dapat nasa pag-ibig ng iyong tono. Yung bawat salita mo ay merong tunay na pag-ibig. May concern para sa isang tao. Dahil kung hindi wala kang concern, paano ba magsalita? Kung magsalita, nakunwari yung concern, ngunit walang pag-ibig, ay nakapagpapahamak. Number 2. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng kaalaman. Meron nila, no? Maalaman lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman. Napakatalino nito para dito si Solomon. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, ang takin yan, buong pananampalataya, na ano po't mapalipat ko ang mga mundo, dapat po't wala akong pag-ibig, wala akong maguluhan. Matindi ano? Pag-ibig ay matindi talaga. Sapagkat ang pag-ibig niya ay karakter ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa kanya bang nakalayon ang Diyos ay pag-ibig? No, sa ano yun, gospel. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking pinatangkilik upang ipakain sa mga lukha, nagkawang-gawa ka na. Namigay ka na. Ano? Yung mga lukha ay yung pinapakain. At kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, meron ko yun. Dapat po wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Wala ang karakter ng Diyos. At sa atin. Ang pag-ibig ay, ano kaya yung pag-ibig? Ang pag-ibig daw ay ano? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ano yung mapagpahinuhod? Malalim yan, ano? Kung meron tayo yung Pinoy Bible, wala kang nalabas sa kanan. Wala. Mahabang pasensya. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Mahabang pasensya. Ito yung bunga. At magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ano po yung nananaghili?
naiinggit, hindi sila iinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamaduri, hindi mapagpalalo, hindi mapagmapuri. Sinataas yung sarili ng buwan. Holier than thou, ika na sa English. At hindi mapagpalalo. Ano yung pagpalalo mga kailangan ko eh? Hambog. Hindi hambog. Ano? Sa version mo dyan eh, ano ha? Ma? Nagpamataas o ha? Hambog na ano? Yung pala hindi, ano ng pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay. Yan na. Bastos. Magaspang. Ano? Ang gaspang ng gali. Hindi hinahanap ang kanyang hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ano yung hinahanap yung kanyang sarili? Yung pakinabang niya, ano? Hindi ka nag-ano dahil meron ang sariling pakinabang. Hindi nayayamot, hindi inaalumana. Hindi nayayamot. Ano yung hindi inaalumana ang masama? Ano yan ba? Hindi nagtatagin. Naggaling sa kapwa. Meron kaya ito sa Roman Church in the last. Meron din naman, hindi tayo, ano doon? Tayo ay kasama doon. Tayo ay kasama rin doon kung hindi natin alam yung karakter ng Diyos. Number 6, hindi nagagalak sa kalikuan. Ano yung hindi nagagalak sa kalikuan? Yung mga hindi gano'n. Hindi nakikigalak, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kahit ano pa ang sabihin, kahit inaalimura ka na, pinasasabihin ka na kung ano. Ikaw pa rin ay nakikigalak sa katotohanan. Hindi mo ginagagalak yung kalikuan mo ka. Yung nagalit ko sa iyo dahil sa katotohanan, bahala sila, no? Kapag nakikigalak. Hindi nagagalak sa kaluluwa, hindi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay binabata. Yan po ay, ano yung lahat ay binabata sa salin dyan? Lahat ay pinapasa, lahat ay pinitiis, ano? Mga isang version. Lahat ay pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan mo yung hindi ito yung hindi pinaniniwalaan, ano yung nasabi natin sa ating lesson. Lahat ay pinaniniwalaan. Maniniwala ka talaga na meron labanan na nangyayari. Ang pag-ibig ng Diyos laban sa pamuhian ng kaaway. Dapat ay alam natin yung laki at lawak ng tugalian ng pag-ibig ng Diyos at tayo yung pinaka-trophy. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ano yung lahat ay inaasahan? Ay asahan mo. Kapag tagasunod ka ng Kristo ay kung ano yung dinaan ng Kristo, hindi naman lahat ng pero maaari mong asahan. Tulad ng Mesak, Sadrak at Abednego. Kung hindi inaasahan nila na mangyayari talaga na itatapon sila sa pugon sapagkat naniniwala sila sa Panginoon. Lahat ay inaasahan. Hindi pwedeng puro mabuti. Tulad ni Job. Hindi naman niya lang inaasahan, pero lahat ay kanya tiniis. Lahat ay tiniis. Number 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.
Kahit maging mga hula ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero yung pag-ibig hindi titigil. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos kasi ay pag-ibig na walang simula at walang katapusan. Sa pagkakarakter ng Diyos ay pag-ibig. Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Yung pinakamaling karakter niya. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nahuhula tayo ng bahagya. Pag sinabing bahagya ay little, kapiraso, paunti. Ano ha? Sapagkat nakakilala tayo ng bahagya at nakakahula tayo ng bahagya. Sapagkat kung dumating ang sakdan, ang bahagya ay matatapos. Paipapaliwanag sa lahat ng bagay na hindi natin maintindihan. Napakarami natin katanungan. At bahagya na natin maintindihan. Sumalit yung bahagya na ating maintindihan ay mga tatapos pagdating niya. Lahat ay paliliwanag na sa atin. Lahat ng mga mahirap na tanong na pinagdaanan natin o bakit nangyari sa ating mga pamilya, tayo rin napakaraming tanong. Subalit pagdating niya, sabi nga ng brother natin, sasaulin yung state natin ng pagiging si Eva at si Adan. Kung saan nandun yung lakas ng isip. Ang kaalaman natin na yun naman bahagya, marami tayong katanungan. Ngunit expected natin. Ngunit, dapat yung dumating na sakdal, ang bahagya ay matatapos. Kung paliniwala na ako na kakultiyan dapat kaming dalaw. 11. Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Naglalabas akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap, ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ano bang meron ang bata? Bakit iniwan na yung larangan ng pagkabasa? Nagmamature na ako po. Pag sinabi ng mamature, ano yung ibig sabihin, ma'am? Nagmamature ka na? Lumalawak na yung ano mo. Oo, sa pagkakali ng pag-ibig, parang nag-mature ka na nga eh. Sabi ko, hindi ka na tayo, nag-mature ka na. Dati yun pa. Dati tabuhin ka, ano ka na, nag-improve na. Ayaw nag-improve. Nag-improve ka na. Dati ikaw ay, masabihan lang yung tagpurong na, hindi mo nag-improve ka na. Hindi mo na yung pagiging ispat, nag-improve na. Sapagkat ngayon, malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon, makikilala ko ang bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ang pagkakilala niya sa atin. Kilala tayo, ano po? Kilala tayo ng ating Panginoon. Kilala natin ang ating Panginoon. Makakilala natin kung saan ang kanyang pag-ibig. How long? Ano nga yung katama? How long, how deep, how high. How high, how long, how deep and wide is the love of God. At tayo mga bata, hindi natin maintindihan kung gaano kalalim ang pag-ibig. Gaano kalawak ang pag-ibig niya. Ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkilala sa akin. Personal na ito. Personal na. Kung sa may hindi pa kayo nagtatagpo ng iyong ng iyong boyfriend, girlfriend,
ay malabo pa sa iyo. Pero ikikilala kilala niya. Ay malabo yung pagkakilala ko sa kanya. Pagkatapos na gano'n, pag kayo nakita ka, aba, ito pala talaga. Ito pala talaga ang Panginoon. Hindi mo kung ikaw ay, pag nakita mo siya ay, iisipin mo kakatao, pag nakita mo siya, ay baka matulala ka lang. Ang isip mo ay, lulundag ka. Sumalang pag nakita mo ay mapapaluhod ka pala. Kapag nakilala mo ang ating Panginoon. Sabi dito, sa pinakahuli sa number 13, Datapwat ngayon nananatili ang tatlo ito. Tatlo ha? Ang pananampalataya. Mahalaga ba yung pananampalataya? Mahalaga, di ba? Sumalit yung pananampalataya ay may katulad din yan. Kahit hindi mo nyo ay nananampalataya kung hindi ka. Sumalit, hindi yun yung pinaka-sense ng paniniwala sa kanya. Sumalit kasama ito, nananatili at tatlo ito ang pananampalataya. Ikalo ay ang pag-asa. Ito yung pag-asa na meron tayong Panginoon na darating. Ano man yung sumapit sa atin, stress, na napunta sa depresyon, ay meron tayong pag-asa tulad ni Job. Sa pagsasabi ni Job, ako'y umaasa na tatayo ng ating Panginoon sa ating tabi. At sa kabila ng ating nagbubulong na laman, alam ko na ang Diyos ay tatayo at makikita ko ng itaan. Yan ang nakatala sa Job. Meron siyang pag-asa. Hindi pa niya nakikita ang Panginoon Jesus. Ngunit alam niya sa huli, meron siyang pag-asa. Kapag naniniwala siya na darating ng isang araw, sabi sa pangatlo, at ang pag-ibig. Pag-ibig. Tuloy natin. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit ang pinakadakila ay pag-ibig? Yun po yung nagdagat yan. Bakit pinakadakila ang pag-ibig sa kapatid ito? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit hindi sa lahat ng ito ay pag-ibig. Bakit, bakit bahal ka ang pinakadakila ay pag-ibig sa isa? Tayo. Sunod-sunod ka. Sige, dito muna, dito. Ultimatas na si Brother Alan. Sa inyo, kita. Bakit kaya yung pinakamahalaga dito ay pag-ibig? Sabi na dito, kami ito, magsalita ka ng boses ng angel eh. Napakaganda lang. Maalaman ka mahula. May pangunawa sa pag-ibig. Maganda rin niyo, may pangunawa sa pag-ibig. Tama din na. Ayan, salamat sa likod. Matalabat nag-uusap kanina pa. Kung bakit parang nagandahan sila doon sa pag-ibig. Sino sa inyo? Bakit ang pinakamahalaga na pag-ibig? Ang pag-ibig po ay sumasaklo sa buong aspeto. At tulad, kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, meron na rin tayong pananampalataya dahil siya ay ating ibig. At sa gayon po ay magkakaroon tayo ng pag-asa na siya ay muli nating makikita. At yun nga po, bigay sa atin ng pag-asa na buhay na walang pag-ibig. Parang nakapahin siya, Okay, salamat. Ayan, pagkatahan kay Ate Baby. Kay Ate Baby Lori. Bakit kayo yung pag-ibig ang pinakadakila dun sa pag-asa at pananampalataya? Hindi ko tayo pag-ibig. Hindi naman sasalita nito. Dito sa
Ate Ruby. Pag-ibig, hindi ko umiinig. Wala ko pag-ibig. Umiinig na yan. Ano yung nararamdaman ng pag-ibig? Hindi pa nakakaramdam ng Ano yung pag-ibig. nararamdaman ng pag-ibig? Di ba? Siguro hindi pa siya umiinig. Hindi pa. Di ba? Wala ko umiinig. Yes, pero yan. Tapos ay yung iba ko na si Brother Alan. Si Samuel. Bakit pinananatila ay kasi ang sabi ang Diyos ay ito at yung pag-ibig sa magano manatila ay pag-ibig niya sa lahat ng bagay yung pag-ibig siya yung nag-define tungkol sa ating Panginoon. Yung pag-asa kasi at tayong pananampalataya ay parang sa tao siya. Parang yung tayong mga tao, tayo yung umaasa sa Panginoon. Tayo yung nananampalataya. Parang characteristic na ng mga tao. Pero din siya, ang hindi niya, meron din naman ng so yun, parang sa akin, because dahil ang Diyos ay pag-ibig at siya yung Hindi ka naman nasa Tejawin, pagkakalan. Tejawin mo. Words na dyan. English, ang sabi ay, love conquers all. Wow! Robert Morris. Wala eh. Lahat na nakakapit na. Masarap makinig ka na Parang bulat ang pag-ibig siya. love conquers all. Hindi rin yun. Hindi bulat ang pag-ibig ha. Dapat sabihin. Hindi ka rin ang mundo. Love conquers All. all. Love conquers all. Kung meron, ano ba yung conquer? Sabihin sa inyo. Kailangan niyo yung conqueror na si ano? Si Alexander the Great. O yung may conqueror na si Haring Nabucodonosor. Higit pa siya. Higit pa siya. Higit pa siya. All. Hindi siya 95%. Hindi siya 99%. Kaya nga, ang ating Panginoon Jesus ay nag-forgive siya. Pwede paglaban. Kay Satanas. Dinaig niya sa magitan ng pag-ibig. Kung akala kasi ni Satanas ay yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ay ang buong akala ni Satanas pag namatay ang ating Panginoon Jesus, wala na, tapos na, natalo ang ating Panginoon Jesus. Nagkamali siya. Dahil palang kamatayan, sino yung pag-ibig ng ating Panginoon Jesus, natalo niya. Kaya kung kaso, lahat na compare niya, natalo niya. Hindi yung pinakanagawa. Pinakamadilim, pinakamalupit na plano ng kaaway. Baliktad. Ito yung pinaka-the-best ng kaaway. You see? Pinaka-the-best ng kaaway. Talo. Defeated. Kaya mga kapatid, ang kaaway natin, defeated na. Hindi na siya nanalo. Sabihin ko na sa atin si Kristo, defeated pa rin siya kahit anong gawin niya sa atin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, naranahan yung pag-ibig, at yung ibabalita natin ay pag-ibig. Hindi dahil sa ating meron tayong yung motibo ng puso natin na may kapalit. Kundi, ang pag-ibig ay ano? Agape. Agape love. Ano? Natitig man ang pag-ibig. Hindi sabihin na natitig man ang pag-ibig. Nagbibigay ka. Ano? Sabihin, baka pagbibigay ka na walang pag-ibig. Naranasan nyo na yun?
nasaksihan mo yan. Pwede pagbigay ng walang pag-ibig. Napakarami nun. Pero kapag ikaw ay umibig, hindi maaaring hindi ka Ibigay. magbibigay. Sa Parang yung may nanihingi. Sasabihin, bigyan mo na yan, para umalis ka. bigyan mo na para makita. Wala yung pag-ibig. Yun ang Pero kapag nakita mo, yung isang tao, hindi humihingi sa iyo, nahawag ka, meron kang pag-ibig sa kapwa mo, kapag ito yung ginawa ng Panginoon sa iyo, yung tao nun ay bibigyan mo. Sabi nga mas marami, agapit. Mga kaibigan, mga kapatid, hakisabat ko naman yung pag-ibig talaga ay maging sentro. Kapag ito tayo yung sentro, yan po talaga yung karakter ng ating Panginoon. Amen.